Magandang gabi. Hayaan niyo akong kwentuhan kayo patungo sa mahimbing na pagtulog. Humiga ng komportable at ipikit ang mga mata. Huminga ng malalim at pagpahingahin ang isip. Damahin ang sariling unti-unting kumakalma. Tanggalin ang tensyon sa iyong ulo, balikat, hanggang sa iyong mga paa. Hayaan mong dalhin ka ng kwentong ito sa isang payapang mundo. Sa pusod ng Sierra Madre. Sa isang malayong sulok ng Luzon, sa paanan ng bulubunduki ng Sierra Madre, ay may isang matandang gubat na tila ba iba ang oras. Hindi nagmamadali, hindi nababagabag, tahimik, pero buhay na buhay. Para itong isang mundong nasa ibang panahon. Dito, sa pusod ng kagubatan, namumuhay ang daan-daang uri ng hayop, halaman, at mga nilalang na tila bantay ng kalikasan. Ang araw ay kakasilip pa lamang sa pagitan ng mga makakapal na dahon ng dipterocarp trees. Mga puno na sobrang taas at ubod na ng tanda, na para bang nakaluhod ang kalangitan sa kanila. Ang mga sanga nila'y may kakaibang mga bunga, lumot, at mga bulaklak na tanging sa gubat lang matatagpuan. Ang hangin ay malamig, may halong hamog, at may bahagyang halimuyak ng lupa. Mabango, sariwa, at may konting amoy ng mga tuyong dahon na hindi marumi, kundi sadyang bahagi ng siklo ng buhay. Humuhuni ang mga ibon. May tila tumitiktik sa malapit. Ang matinis na tawag ng lawaan bird at ang paulit-ulit na kanta ng mga kuliglig sa puno. Habang naglalakad si Lolo Andong, isang matandang tagabantay ng gubat, pinapahid niya ang butil-butil na hamog sa dahon ng isang pakpaklawin. Alam mo, apo, lagi niyang sinasabi, ang gubat ay parang lola mo. Tahimik, mapagbigay, pero marunong ding magturo ng leksyon. Mula sa likod ng mga punong yantok, may kaway ng makintab na buntot. Isang musang. Ang musang ay isang maliit na hayop na karaniwang nakikita sa mga kagubatan ng Pilipinas. Kilala rin ito bilang civet sa Ingles. May katawan at buntot itong mahaba at mabalahibo. Kadalasang kulay abo o kayumanggi. Ang balahibo nito ay may mga batik o guhit. Sila ay mahiyain at madalas gabi lamang lumalabas. Marunong itong umakyat sa puno at kadalasang kumakain ng prutas, insekto, at maliliit na hayop. Isa ito sa mga tahimik ngunit mahalagang bahagi ng ekosistem ng gubat. Nagmamadali ito, pero saglit na lumingon, parang nagpapakilala. Magandang umaga rin sa'yo, bulong ni Lolo Andong.
Sa may tabi ng ilog, ang tubig ay malinaw at malamig. May mga palaka sa gilid ng bato at ilang alitaptap kahit umaga pa lamang. Tila natagalan sa kanilang pagsasayaw kagabi. May isang dambuhalang puno ng lawaan na tinuturing ni Lolo bilang puno ng alaala. Sabi niya, dito siya unang nakakita ng pilandok, yung maliit pero matalino at mailap na hayop. Isang beses daw, tinulungan siya ng pilandok makatawid sa ilog sa pamamagitan ng paghila ng liana vines na tila bang alam ng hayop kung anong ginagawa nito. Maraming kwento ang gubat, wika ni Lolo, habang umuupo sa isang ugat na parang likhang sining. Pero di lahat ay isinisigaw. Yung iba, hinihintay lang na mapakinggan. Ang sinag ng araw ay sumasayaw sa mga dahon. Parang alon sa dagat ng berde. Nakaupo na si Lolo ngayon. Nakapikit, humihinga ng malalim. Walang cellphone, walang ingay ng lungsod. Ang tanging naririnig ay ang pagpatak ng tubig mula sa mga dahon. Ang banayad na agos ng ilog at ang mahinhin na yabag ng isang bayawak na dumaan sa likuran. Sa mga oras na ito, nararamdaman ni Lolo na bahagi siya ng gubat. Hindi bisita, hindi tao, kundi kasama. Kasing halaga ng mga ibon, puno, at hangin. Gisingin mo ako, Apo. Kung makita mo ang paru-paro na may kulay bughaw at ginto. Bulong niya habang inaantok. Sabi nila, yan daw ang diwata ng gubat. Nagpapakita lang sa mga marunong makinig. At sa kanyang pagidlip, dumaan nga ang isang paru-paro. Tila ba ngumingiti ito at sumasayaw sa hangin. Sa pusod ng gubat, walang orasan, walang takot, walang pangamba. Tanging katahimikan, pakikipagkaibigan sa kalikasan, at ang mahikang kailanmay naroon na. Naghihintay lamang marinig. Ang diwata ng kagubatan. Sa pinakaloob na bahagi ng gubat ng Palawan, kung saan ang mga sanga ay nagsasalubong sa itaas na parang kisame ng simbahan. Ang lupay laging basa at buhay. May alamat na hindi isinisigaw ng mga tao. Isang lihim na inihahatid lamang sa mga bulong, sa hangin, at sa mga panaginip ng mga pagod na kaluluwa. Ang sabi ng matatanda, sa gitna ng gubat ay may isang nilalang. Hindi hayop, hindi tao, kundi isang diwata na tagapangalaga ng gubat. Pero iba siya sa mga diwata ng kwento ng bayan. Hindi siya nagpapakita sa mga naghahanap.
Nagpapakita siya sa mga naliligaw, hindi lang sa daan, kundi pati sa mga naliligaw sa sarili. Isang araw ng tag-ulan, isang batang dalaga ang napadpad sa gubat. Si Elena, 16 na taong gulang, ay umalis ng bahay dahil sa mabibigat na salitang narinig mula sa mga magulang. Hindi naman siya tumatakas, pero gusto lang niya ng katahimikan at kapayapaan. Gusto niyang mawala, kahit saglit lamang. Bitbit ang isang maliit na backpack. Umakyat siya sa masukal na daan ng bundok at hindi niya namalayang masyado na pala siyang lumalim sa kagubatan. Ang mga dahon ay makapal. Ang mga puno'y hindi na pamilyar. At ang pag-ulan ay biglang lumakas. Hindi siya natatakot. Hindi pa. Ang katahimikan ng paligid ay para bang nakikinig lang sa hinanakit niyang hindi niya masabi sa kahit sino. Tumigil siya sa ilalim ng isang malaking puno. Basa, pagod, at gutom. Ano ba tong ginawa ko? Bulong niya sa sarili. Habang ang ulan ay tumutulo sa gilid ng kanyang muka. Pumikit siya at umiyak. Tahimik. Hindi galit. Hindi takot. Kundi isang lungkot na malalim. Parang makapal na ulap sa loob ng kanyang dibdib. At doon siya narinig ng kagubatan. Sa kalagitnaan ng ulan, may biglang tumigil na pagpatak ng tubig sa kanyang ulunan. Nang tumingala siya, may nakaabot sa kanyang dahon ng banaba na para bang sadyang iniabot upang pangsanggalang. Doon niya unang naramdaman ang kakaibang presensya. Hindi lahat ng naglalakad palayo ay nawawala. Isang boses ang bumulong. Banayad, parang hangin. Pero may init ito na parang yakap. Lumingon si Elena. Walang tao, pero may bahagyang liwanag sa di kalayuan. Kulay perlas, bahagyang bughaw, na parang liwanag ng buwan sa tubig. Naglakad siya, dahan-dahan. Hindi siya natatakot, kundi nababalot ng kuryosidad at kakaibang kapayapaan. Sa bawat hakbang, ang paligid ay tila lumalambot. Ang hangin ay nagiging mainit-init. Ang hamog ay hindi na nanunuot. At ang mga kuliglig ay tila ba humihimig ng awit na hindi niya maintindihan, pero nauunawaan ng puso. Dinala siya ng kanyang mga paa sa isang lihim na liwasan sa gitna ng gubat. May isang malawak na clearing na pinalilibutan ng matatandang puno. Sa gitna nito, may maliit na lawa na tila salamin ng langit. Doon, sa gilid ng lawa, nakaupo ang isang nilalang. Ang kanyang buhok ay parang talahib. Mahaba, maputi, at sumasayaw sa hangin. Ang kanyang balat ay parang kahoy, ngunit makinis. Ang mga mata niya ay berde, pero hindi basta berde ng halaman, kundi malalim na berde ng pag-unawa. Hindi siya nagsalita. Nilingon niya si Elena at ngumiti.
Sa ngiting iyon, parang bumagsak ang bigat sa dibdib ng dalaga. Parang matagal nang hinihintay ng kanyang puso ang titig na iyon. Isang kumpirmasyon na hindi siya pabigat, hindi siya mali, at lalong hindi siya nag-iisa. Lumapit si Elena, tahimik. Umupo ito sa tabi ng diwata. Sa kanilang pagitan, katahimikan. Pero hindi ito nakakailang. Isa itong uri ng katahimikan na puno ng pagtanggap. Pagkalipas ng ilang sandali, kinuha ng diwata ang isang piraso ng dahon mula sa puno ng dapdap. Winisikang parang alikabok ang tubig mula sa lawa at iniabot ito kay Elena. Isulat mo ang lahat, bulong ng diwata. Lahat ng hindi mo masabi. Lahat ng hindi mo masabi. Ginamit ni Elena ang dulo ng kahoy at sinimulang isulat sa dahon. Lahat ng sakit, galit, tanong, at takot. Sa bawat letra, para bang may lumalabas mula sa dibdib niya. Hanggang sa mapuno ang dahon at umagos ang luha niya. Pero sa pagkakataong ito, magaan na. Kinuha ng diwata ang dahon. Pinisil ito at itinapon sa lawa. At sa paglubog ng dahon, lumitaw ang mga alitaptap. Libo-libo, sumasayaw sa paligid nila. Isang sayaw ng paghilom. Kinabukasan, nagising si Elena sa ilalim ng matandang punong kanyang sinilungan. Tuyo na ang kanyang katawan at ang kanyang backpack ay nakaayos sa tabi. Hindi na siya sigurado kung panaginip lang ba iyon. Pero sa kanyang bulsa, may maliit na piraso ng dahon. May nakaukit. Ang gubat ay nakikinig. Bumaba siya mula sa bundok. Buo na ang loob. Wala mang nasolusyonan agad sa buhay niya, pero may panibagong sigla ang bawat hakbang. Hindi na niya kailangang ipaliwanag ang lahat sa iba. Sapagkat alam niyang sa isang lihim na sulok ng gubat, may nilalang na naniniwala sa kanya. Sa bawat ulap ng ulan, sa bawat lagas ng dahon, at sa bawat huni ng kuliglig, naroon pa rin ang diwata. Hindi siya hinahanap. Hindi siya hinihingi. Siya'y dumarating sa mga puso na tahimik na humihiling. Ang lihim ng nilalang ng gubat. May isang gabi sa Mindanao, sa paanan ng Mount Apo, na tila hindi pangkaraniwan. Ang buwan ay bilog na bilog. Kasing liwanag ng isang ilawan na isinabit sa langit. Sa buong paligid ng gubat, ang mga hayop ay hindi natutulog. Hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa inaabangang pangyayari. Ayon sa alamat ng mga lumad,
Sa tuwing sasapit ang pinakamaliwanag na gabi ng taon o ang gabi ng diwang buwan, nagkakaroon ng isang pulong ang mga hayop at halaman. Isang lihim na pagtitipon ng mga nilalang ng gubat upang magbahagi ng mga balita, maghilom ng sugat, at alalahanin ang mga nawala. Ngunit higit sa lahat, ito rin ang gabi kung kailan maaaring makapasok ang isang tao sa mundo nila. Kung siya ay may pusong dalisay at tengang marunong makinig. Sa isang maliit na barangay sa tabi ng kagubatan, may batang lalaki na ang pangalan ay Tomasito. Tahimik siya, may pagkamangangarapin at laging nasa tabi ng ilog, nagdodrawing ng mga ibon at bulaklak sa kanyang lumang notebook. Isang gabi, habang nakaupo siya sa kanyang paboritong bato, napansin niyang ang paligid ay tila mas maliwanag kaysa dati. Tumayo siya, tinignan ang langit, at napansin ang buwan. Tila mas malaki ito at parang malapit na malapit. Parang tumatawag. At sa hangin, may bumulong. Halika, Thomas. Oras na. Hindi siya nagtanong. Hindi siya natakot. Sumunod lang siya sa ilaw ng alitaptap na biglang lumitaw. Isang daan ng mga kumikislap na liwanag na tila nagsasabing, dito ang daan. Habang lumalalim ang gabi, si Thomas ay naglakad sa gitna ng kagubatan. Ngunit iba ang gubat ngayong gabi. Ang mga halaman ay bahagyang yumuyuko. Binubuksan ang daan para sa kanya. Ang mga ibon ay kumakanta ng huni na parang kwento. Ang hangin ay mas malamig pero hindi nakakakilabot. Parang marahang hinahaplos ang kanyang balat. Sa isang malawak na clearing, natagpuan niya ang pulong. Naroon ang Philippine Eagle na nakaupo sa sanga ng balete. May korona ng mga dahon sa ulo. Sa tabi niya ang tarsier. Maliit, ngunit matalim ang titig. At sumasali ng mga kwento sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Sa lupa, may cloud rat na parang alagad ng kasaysayan. At sa hangin ay umiikot ang isang paru-paro na may pakpak na hugis buwan. Ngunit ang pinakakahanga-hanga ay ang punong nasa gitna. Isang matandang puno ng mulave na may muka. Hindi ng tao o ng hayop. Isang matandang espiritu ng kagubatan. Tomasito, bigkas ng puno. Ikaw ang napiling tagapagdala ng aming mensahe. Tahimik lang si Thomas. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ngunit hindi siya umatras. Hinintay niyang matapos magsalita ang puno. Ang gubat ay hindi lang tahanan. Isa rin itong alaala. Ngunit unti-unti, ang aming alaala ay nawawala. Napuputol, naitatapon, nakakalimutan. Sa isang iglap, lumitaw sa hangin ang mga larawan. Punong pinutol, ilog na tinambakan, hayop na nawawala, mga kwento ng pagkalimot. Kailangan namin ng tagapagsalita. Isang bata na makikinig, magdodrawing at magkukwento. Tinignan ng agila si Thomas.
Ang iyong mga guhit ay parang boses. Ginagamit mo ang lapis tulad ng pagsasalita. Gamitin mo ito para maalala kami. Tumango naman si Thomas. At sa kanyang harapan, iniabot ng balete ang isang kwaderno. Gawa sa dahon ng banaba. Ang balot ay gawa sa balat ng nyog at tinta mula sa katas ng ube. Ito ang aklat ng gubat, sabi nila. Isulat mo rito ang lahat ng maririnig mo, mula sa huni, mula sa hangin, mula sa mga pangarap. Kinabukasan, nagising si Tomasito sa tabi ng ilog. Akala niya, panaginip lang ang lahat. Ngunit sa kanyang bag, naroon ang aklat. At sa unang pahina, may nakasulat na hindi niya natatandaan. Ikaw ang alaala. Sa iyong lapis, kami ay mananatili. Mula noon, araw-araw siyang gumuguhit at sumusulat ng mga kwento ng gubat. Hindi na lang siya basta batang tahimik. Siya ang tagapagsalaysay ng kagubatan, ang tanod ng diwata, ng hayop, ng sanga, pati na ng buwan. At kung sakaling maligaw ka sa gubat ng Pilipinas at makakita ka ng kwaderno sa ilalim ng puno, tandaan mo, ang gubat ay hindi nawawala. Naghihintay lang siyang mapansin. At sa bawat gabi ng bilog na buwan, nagtitipon muli ang mga nilalang. Nagbabakasakaling may isa na namang taong makikinig.